Matinding war magsisimula na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang part 9 ng Dragon Ball Hawkeye Colored Panel, ngunit bago nga natin ito simulan ay mag-like na nga muna kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Pero bago nga natin simulan ang video na ito at bago tayo mag-recap sa last part ay kung gusto nyo nga pala guys bumili ng isang maganda at malupit na lamp para sa inyo mga kwarto at bahay ay ito nga pala guys ang mare-recommend ko sa inyo ang Dragon Ball Characters Lamp. Maganda ito guys, kaya kung gusto nyo nga itong bilhin ay nandito nga lang guys yung link. Ngayon nga ay mag-recap na tayo sa last part ng Dragon Ball Hawkeye. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na matagumpay na ngang nakuha ng mga misteryosong being si Zuno, kasabay nito ay matagumpay na nga rin nasira ng mga ito ang Super Dragon Ball. Dito na nga papasok ang part 9 ng Dragon Ball Hawkeye. Nagsimula nga ang unang panel dito sa planetang Serial kung saan ay ating makikita dito si Granola, ito nga ay kasalukuyan ng nakauwi sa kanyang bahay. Agad nga rin siyang sinalubong dito ng kanyang kasama na isang Namekian. Salita nga dito ang Namekian at sinabi nito na ano nga daw ang problema nito. Sagot naman dito si Granola at sinabi nito na during nga daw ng kanyang last mission ay nalaman nga daw niya na ang hayop na si Frieza ay buhay pa. Dahil nga sa narinig ng Namekian ay nagulat nga ito at sinabi na ano. Pero wag nga daw itong mag-iisip na komprontahin si Frieza dahil maari nga daw na ikapahamak nito ang bagay na yon. Salita nga ulit dito si Granola at sinabi nito na hindi nga daw niya hahayaan si Frieza na hindi pagbayadan ang mga nagawa nito sa akin, kailangan nga daw pagbayadan ni Frieza ang mga ginawa nito sa kanila, katulad nga daw ng mga Saiyan. Pero sa moment na ito ay nagulat nga sila sa nangyari dahil bigla na nga lang nag-ilaw ang isang Dragon Ball at naging isang bato. Agad naman itong tinignan ni Granola at nagtaka nga siya sa mga nangyari. Salita naman dito ang Namekian at sinabi nito na hindi nga daw niya maintindihan ang mga nangyayari, ito nga daw ang unang pagkakataon na nangyari ang bagay na ito, pero sa ilang mga rason ay may nararamdaman nga daw siyang kakaibang nangyayari. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Namek, kung saan ay may isang Namekian nga ang nag-report sa kanilang leader. Sinabi nga nito na ang mga Dragon Ball nga daw ay hindi na gumagana. Ang matandang Namekian nga dito ay napapaisip at sinabi nito na ano daw ang mga nangyayari. At ano nga daw ang nararamdaman niya na ito. Napunta naman ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay ating makikita dito si Dende na may nararamdaman nga daw din kakaiba. Salita nga ito at sinabi nito na nararamdaman nga daw niya na ang mga Dragon Ball ay hindi na nga daw active, at nararamdaman nga daw niya na parang may nawalang mahalagang bagay sa kanya, pero hindi nga daw niya ito maipaliwanag. Sa moment na ito ay agad nang gumamit si Dende ng telepathy at agad nga nitong tinanong si Piccolo kung nararamdaman din daw nito ang bagay na ito. Sagot nga dito si Piccolo at sinabi nito na oo, hindi nga daw niya ito maipaliwanag, para nga daw may nangyaring masama. Sa point na ito ay napunta naman ang scene dito sa mga misteryosong beings, kung saan ay nakarating na nga dito ang isang beings na kumuha dito kay Zuno. Salita nga ito at sinabi nito na parang late na nga daw siyang dumating at hindi na nga daw niya naabutan ang fireworks. Salita naman dito ang isang misteryosong beings at sinabi nito na nagawa nga daw nito ng maayos ang trabaho nito. Salita naman dito ang isang misteryosong beings at sinabi nito na wala na nga daw ang kapangyarihan ni Zalama at nakuha na nga rin daw nila ang isang pinakamalaking knowledge ng realm na ito, hindi na nga daw magagawa ng mga ito na makalaban pa sa kanila. Ang isa nga pala na ito ay nagngangalang Tyra. Salita nga ulit dito ang isang misteryosong beings at sinabi nito na ang araw nga daw na ito ay isang magandang victory para sa atin, pero wag na tayong maging kampante para di na maulit ang nangyari dati, kaya ngayon ay mas mabuting umalis na tayo dito bago pa nila tayo subukan pigilan. Pagkalipas nga ng ilang oras ay napunta naman ang scene dito sa isang misteryosong hideout. Salita nga dito ang isang being at sinabi nito na Master, kamusta? Sagot nga dito ang isang being at sinabi nito na parang naloko nga daw sila ng mga Celestial Mage, hindi nga daw agad bumalik ang mga ito sa kanilang realm, kung hindi ay pumunta nga daw ito sa planeta ni Zuno at doon na nga daw ng mga ito kinuha si Zuno. Si Brajin nga ang kumuha dito kay Zuno, kilala nga daw ang mage na ito bilang isang Great of Mage Invocation, bukod nga daw dito ay sinira nga din daw ng mga Celestial Mage ang Super Dragon Ball. Salita naman dito ang isa sa mga kasamahan nila at sinabi nito nakita na nga daw agad niya sa itsura ng mukha nito na wala nga daw itong magandang sasabihin, di ba sinabi ko na sa inyo? Sagot naman dito ang leader ng mga ito at sinabi nito na ginawa nga lang daw niya ang dapat gawin, aware nga ang mga guardians dito. Pero hanggang wala nga daw confirmation na talagang ni-invade na ng mga kalaban ang Xenos Kingdom, ay hindi nga daw siya gagawa ng isang bagay na seryoso.
Bukod dito ay hindi ito ang tamang oras para sa mga ganitong klase ng paratang. Ang sitwasyon natin ngayon ay talagang seryoso. Si Zuno ay ang isa sa mga pinakamahalagang sources ng information ng Xenos Kingdom, at ngayon ay nakuha na siya ng mga kalaban. At ang isa naman sa pinakamalakas na magic sa buong realm na ito ay sinira na din nila. Salita nga ulit dito ang isang beings at sinabi nito na kung alam mo kung sino ang kumuha kay Xeno ay ibig sabihin ay nakita mo kung paano ito nangyari, bakit hindi mo ba sinubukan na pigilan si Brajin? Sapat naman ang lakas mo para gawin ang bagay na yon. Sagot nga dito ang leader nila at sinabi nito na parang mas nangingibabaw nga daw dito ang pagiging isang primitive Saiyan nito kaysa sa kaalaman nito. Alam mo naman ang laban sa pagitan ko at sa Celestial Mage na yon ay maaring maging dahilan ng pagkasira ng Universe 7. Hindi ako magsisimula ng isang laban hanggat walang pahintulot ng mga gods ng universe na yon. Sagot nga ulit dito ang beings at sinabi nito na ganun mas pinili mo pang makuha nila si Zuno kaysa labagin ang ilan sa mga law dito, mas mabuti siguro na maging isang primitive blood na lang ako kaysa piliin ang wisdom mo na yan. Dito naman ay salita nga ang isang beings at sinabi nito ang leader nga daw ng Celestial Guardians ay hindi pwedeng lumabag sa batas na yon, ayos nga lang daw ang ginawa nito, kung si Master Ansem nga daw ang nasa ganun sitwasyon ay yan nga din daw ang gagawin ni Ansem. Ngunit may iba ako, nahanap mo ba ang Genemba? Sagot nga dito ang kanilang leader at sinabi nito na oo, nagtaka nga daw siya sa mga Guardians, sa Makai World ng Universe 7 ay nakakita ako ng ilang sa mga labi ng mga mortal doon, dahil dito ay pumunta ako sa planeta ni Zuno para nga alamin ang mga nangyayari, kung ang mga Celestial Mage ba ang may gawa ng mga bagay na yon. Pero ang ironic lang ay ang kumuha pala sa Cocoon Genemba ay walang iba kung hindi ang mortal na si Freeze ay kasama ang isang pang-mortal na si Cooler. Balak din sana nilang pumunta kay Zuno para magtanong ng mga bagay-bagay. Ang grupo nga pala na ito guys ay ang mga Celestial Guardians. Dito nga ay salita nga ulit ang isang Celestial Guardians at sinabi nito na bakit nga daw hindi pa nito kinuha ang Genemba na yon, ito na nga daw ang pinakamadaling task para dito. Sagot nga dito ang leader at sinabi nito na alam mo ba ang rules? Ang mortal na masama at mabuti ay isa pa rin citizens ng universe na yon, at tayo ay Celestial Guardians, bilang isang realm mediators ay hindi natin sila pwedeng pakialaman hanggang walang pahintulot ng mga gods ng bawat universe, ito ay magiging isang offensive kung tayo ay lalabag. Sagot nga ulit dito ang Celestial Guardians at sinabi nito na ang rules na yon ay nakakatawa, hindi ko maiisip na susundin ko ang sinasabi mong rules na yan. At sagot nga dito ang leader ng Celestial Guardians at sinabi nito na ito nga daw ang dahilan kaya siya ang naging master at ito nga daw ay hindi. Sagot nga ulit dito ang isang Celestial Guardians at sinabi nito na oo, mula nang kunin mo ang posisyon na yan, ay lagi ko na lang nakikita ang mga kabiguan mo. Salita nga ulit dito ang leader at sinabi nito na kung ganun pala, pwede mo bang sabihin sa akin ang mga bagay na naipanalo mo? Ngunit dahil nga sa sinabi ng leader ng Celestial Guardian sa kanyang kasamahan ay dito na nga ito na trigger. Mabilis na nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na ki. Habang ang isang Celestial Guardian nga dito ay naghanda na nga rin para protektahan ang kanilang leader. Salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya maisip na kaya nitong magpalabas ng ki sa mismong harapan ng kanilang master. Pero dagdag pang ang sabi dito ng isang Celestial Guardians na sa tingin nga daw niya ay mas mabuti nga daw nilang gawin ay ang mag-isip na nga lang daw ng magandang solusyon, kaysa nga daw criticize nila ang kanilang master. Pwede daw ba siyang magbigay ng isang suggestion? Naniniwala ako na hindi na ito ang panahon para tayo ay mag-ingat, kailangan na natin magbukas ng isang game para sa Kingdom ni Xeno para masimula na natin ang karapat-dapat na hakbang. Salita nga ulit dito ang master o leader nila at sinabi nito na tama nga daw, kailangan na nga daw nilang i-alert ang mga authorities about sa pagkidnap kay Zuno at ang pagwasak sa Super Dragon Ball ay isang hudyat ng deklarasyon ng isang war. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Biros. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na magdadalawang linggo na nga daw si Vegeta ngayon. Sagot naman dito si Biros at sinabi nito na 2 linggo. Hindi ko lamang ito naalala. Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na sa mga moment nga daw na ito, ang oxygen aura nga daw sa loob ay tuluyan na nga daw nawala. At kung hindi siya makakabalik dito ay maaring nasa critical na lagay na siya at ang pinakamasama pa ay baka wala na siya. Sagot naman dito si Biros at sinabi nito na sino nga daw ang may pakialam sa tao na yon. Isa siyang mangmang, nagselos lang siya dahil naging God of Destruction si Goku, dahil sa pangyayari na ito ay gusto niyang malagpasan ang kanyang sariling limitasyon. Kaya wala na akong nagawa at pinagawa ko na sa kanya ang training na ito, kaya kung ano mang ang mangyari sa kanya ay kasalanan na niya ito.
Salita nga ulit dito si Whis at sinabi nito na anti-dimension nga daw na yun ang pinakadelikadong ambient na nag-e-exist sa universe na ito, lahat ng mga basura sa universe na ito ay nasa anti-dimension para maiwasan ang sarili pagkasira nito. Kahit nga daw ang mga God of Destruction ay iniiwasan ang lugar na yon, kahit nga rin daw ang mga deities ay talagang nahihirapan sa loob. 2 linggo na nga daw ang nakakalipas nang pumunta si Vegeta sa dimension na yon. Dagdag pa nga dito ni Whis na alam mo Lord Beerus, tingin ko nagkakaroon ka lang ng anxious dahil si Vegeta ay mas naging matagal ang pamamalagi sa lugar na yun kaysa sa unang pagsubok mo na pumunta doon. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na itigil na nga daw nito ang mga nonsense na yan, halos million years na nga daw ang nakakalipas nang pumunta siya sa lugar na yun. Pero sa moment na ito ay biglang ang nagsalita dito ang Oracle Fish at sinabi nito na kamatayan, madaming mamamatay. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na ano nga daw ang pinagsasabi nito, pwede daw bang ipaliwanag nito ang lahat. Dito nga ay salita ang Oracle Fish at sinabi nito na sobrang lalakas ng mga kalaban, madami ang mawawala at ang universe ay nasa kapahamakan. Ngunit sa moment na ito ay bigla na nga lang nakaramdam sila Beerus at Whis ng kakaibang bagay. Bigla na nga lang nagkaroon dito ng isang malakas na ambient na talagang nagpagulat kay Beerus. Salita nga ito at sinabi na isang malakas na energy mula sa lugar na yun, maari ba ang universe natin ay nasa kapahamakan. Sa point na ito ay agad nang gumamit si Whis ng isang barrier technique para protektahan ang planetang Beerus. Ngunit nagulat nga sila nang makita nila dito si Vegeta. Nagawa nga ni Vegeta na masira ang anti-dimension at ito nga ay nakabalik ba ng buhay sa kanila. Salita nga dito si Whis at sinabi nito na kay Beerus na siya na nga daw ang bahala dito kay Vegeta, ngayon nga daw ay puntahan na nga daw nito ang bagay na pupuntahan nito. Sa sinabi nga ni Whis ay nagulat nga dito si Beerus at sinabi nito na nakalimutan na nga daw niya na may meeting nga pala silang mga distraction. Pagkalipas nga ng ilang oras ay kasalukuyan nang ang ginagamot ni Whis si Vegeta. Ayon kay Whis na halos 5% na nga lang daw ang ki na natitira sa katawan nito, at lahat nga daw ng buto nito sa katawan ay mga nabali na nga daw at ang mga organs nito ay talagang matindi nga daw ang naging damage. At kung hindi dahil sa healing aid ko ay maaaring wala na siya after ng ilang minuto. Lahat ng bagay na ito ay ginawa ni Vegeta para sa kagustuhan nito na maging isang pinakamalakas na mortal sa lahat. Ngunit sa moment na ito ay may biglang ang tumawag kay Whis na talagang nagpagulat sa kanya, maari daw ba na may nangyaring kakaiba.